Nang masigurong hindi na makita ang baso, inilibot ni Juliet ang tingin sa paligid. Hinanap niya si Oscar at nakita niya itong kausap si Sabrina. Mabilis na lang niyang iniwas ang tingin sa binata upang hindi masaktan. Wala kasi siyang karapatang magselos pa. Nasaan na pala ang pagkain mo? Puna ni Gigi. Muling napatingin si Juliet sa mga kamay na wala ng hawak. Iniisip kung saan niya naipatong ang hawak kaninang pagkain. Wala sa sariling napatingin siya sa kinaroroonan ni Oscar at napatingin sa kinakain nito. Gusto na naman niyang magtatalon sa tuwa nang ma-realize na pagkain niya ang kinakain ngayon ng binata. Nagkaroon na naman ng karagdagang pag-asa ang puso niya. Oh, ito na lang ang kainin mo at ako nang kukuha ng pagkain na para sa akin. Nakangiting tinanggap niya ang platong ibinigay sa kanya ni Gigi. Naupo na rin siya sa pangdalawahang lamesa na inalisan ni Oscar. Hinintay niya ang kaibigan at para sabay na silang kumain. Bro, ano nangyari kanina? Pabulong na tanong ni Mike sa kaibigan habang kumakain sila. Nakita niya kasi ang paglapit dito ni Juliet kanina. Hindi sinagot ni Oscar ang kaibigan at tahimik na kumain. Hindi niya na malayang malapit na pala niyang maubos yon. Hindi na niya kinulit pa si Oscar at nagpatuloy sa pagkain. Ang iba ay tapos na at naglunay muli sa swimming pool. Parang may kani-kaniyang mundo ang mga bisita niya. Talagang puro sila mga binata at dalaga ang naroon. Ang mga magulang at kapatid ay hindi kasama. Mike, happy birthday ulit. Salamat sa party na ito at nag-enjoy kami. Nakangiting tinaas ni Sabrina ang wine glass pero kay Oscar nakatingin. Salamat din sa pagpunta upang samahan ako sa pagselebra sa aking kaarawan. Parang farewell party na rin natin ito at sa sunod na buwan ay graduate na tayo sa kolehiyo. Nakipag-toast si Mike sa dalaga at ganun din ang iba pang kasama ni Oscar. Natahimik pa rin. Nakangising nila yun ni Jeric ang lemon na nasa basong hawak habang nakatingin sa kapatid. Mas matanda lang sa kanya na 1 taon ito and he hates him. Hanggang ngayon, hindi niya matanggap na kapatid niya ito at nakakalamang sa kanya. Nang malaman ng ama nila ang kakaiba nitong talento, ay inuwi ito sa kanilang bahay. Alam niyang nagustuhan lamang ito ng ama nila dahil matalino at talentado. Nag-alala ang ina niya na baka dito ipamahala ng ama ang kumpanya sa halip na sa kanya. Tumayo si Jerry at hinanap ang taong kausap kanina. Hindi siya makakapayag na magtagumpay sa ambisyon nito si Oscar. Bago tuluyang lumayo ay napatingin siya sa babaeng alam niyang may gusto sa kapatid niya. Napangisi siya sa naisip at sigurado siyang masisira ang kinabukasan ng kapatid sa naisip niya ngayon. Bro, kung inaanto ka na ay pwede ka nang mauna sa isang room. Eto ang susi. Ibinigay ni Mike ang susi ng room na nakalaan para lang sa kanya. Ang iba ay magkakasama hanggang 4 sa isang silid pero by gender yon. Mumaha na rin ang alak at nagpakalango ang karamihan habang sumasabay ng indak sa saliw ng tugtugin. Ayos lang ako dito. Harapin mo na muna ang ibang mong kaibigan. Pagtataboy ni Oscar sa kaibigan, umiinom din siya pero kontrol lang dahil may trabaho siya bukas bilang part-time job. Ayaw niyang iasa ang lahat sa ama at hanggang maari ay ayaw niya magkaroon ng utang na loob dito. Kung hindi lang talaga dahil sa medication ng kanyang abuela, hindi siya mapupunta sa poder ng ama. Kinukontrol siya ng ama gamit ang abuela niya na siyang nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Oo siya, hindi ko nakasalanan kung mapuyat ka. Bantayan mo na lang muna dyan ang stalker mo at mukhang naghihintay lang na magandang pagkakataon ang mga manyak sa paligid upang mahawakan siya. Sinamaan lang ni Oscar ang tingin ng kaibigan dahil sa panunukso nito sa kanya. Ang babaeng tinutukoy nito ay nakihalubilo sa karamihan pero nakadistansya sa kalalakihan. Nakakalokong ngiti sa mukha ni Mike at agad na lumayo sa kaibigan. Maraming babae ang lumalapit dito ngunit hindi nakipag-usap lalo na kung tanungin ito about personal life. Ayaw mo na talagang lumusong sa tubig? Pangungulit ni Gigi sa kaibigan dahil nakaupo na lang ito sa gilid ng pool at may towel na nakasampay sa balikat nito tumabing hanggang dibdib. Baka magalit si Oscar kapag nakitang ibinibilad kong katawan ko. Umikot ang mata ni Gigi at natatawa sa kahibangan ng imagination nito. Natawa rin ito at alam ang kabaliwang naiisip. Asyumera? Buska niya rito bago lumangoy muli pero hindi lumalayo sa kaibigan. Si Rose kasi kasama ng kapatid nito at boyfriend. Manaka-naka sinusulyapan ni Juliet ang binatang nasa kabilang panig ng pool.
Nakasuot din naman ito ng pang-pool pero hindi tumutubog sa tubig. Ang kisig nitong tingnan sa bulaklaking polo shirt at short na panligo. Nakabukas ang 3 botones kaya nakikitang medyo balbo nitong dibdib. Kapag alam niyang titingin to sa gawin niya ay iiwas kaagad siya ng tingin dito at magkukunwaring hindi ito nakikita. Baka kasi mainis na sa kanya at umalis bigla upang hindi na siya makita. Masaya si Juliet at nanatili ito doon at hindi nakipaglandian sa ibang babae. Hindi katulad ng ibang kalalakihan noon, Miss. Drinks? Alok ni Jerry kay Juliet. Pilit nang umiti si Juliet sa lalaki at umiling. Kilala niya ito at alam niyang hindi maganda ang relasyon nito kay Oscar bilang kapatid. Oh, come on. Alam ko may gusto ka sa kapatid ko. Tulungan kitang makuha siya. Kinindatan pa ito ni Jeric. Lihim na napaismit si Juliet habang nakatitig sa lalaki. Gusto niyang supalpalin to. Hindi nga okay ang relasyon nito kay Oscar bilang kapatid. Tapos, aalukin pa siya ng tulong para mapalapit sa binata. Luke, magagamit mo ko upang mapagselos siya. Panghihikayat pa ni Jeric at tumabi ng upo kay Juliet. Gustong matawa ni Juliet at mukhang malala ang imagination nito kaya sa kanya. Wala ngang interes sa kanya si Oscar, magsiselos pa kaya? Nakita mo yon? Ang sama ng tingin niya sa atin. Ayaw niya sanang maniwala sa lalaki ngunit pagtingin sa gawin ni Oscar ay totoo ngang matalim ang tingin nito sa kanila. Sakyan mo lang ang gagawin ko at sure ako makuha mo siya ngayong gabi. Bulong ni Jeric sa dalaga kahit wala namang ibang nakakarinig sa pag-uusap nila. Biglang sumigla ang puso ni Juliet sa kagustuhang mapaibig si Oscar at makumpirmang nagsiselos nga ito'y sumama siya kay Jeric at lumapit sila sa binata. Pero nagpaalam na muna siya kay Gigi na may kausap na ring ilan sa kababaihan at may lalaki din. Lalong nangunot ang noo ni Oscar ang lumapit sa kanyang kapatid at kasama pa si Juliet. Talagang hindi ito titigil hanggat hindi nasisira ang gabi niya. Pati kay Juliet ay tumalim ang tingin niya dahil sumama to kay Jeric. Parang biglang gustong magsisi ni Juliet na sumama kay Jeric nang makitang malapitan ang mukha ni Oscar. Halatang hindi ito natuwa lalo na sa kanya. Brother, hindi ka ba masaya at nilapit ko na sa iyo ang magandang dilag na ito? Nanunukso pero ng insultong ngiting nakapaskil sa labi ni Jeric. Kung wala ka ibang gagawin ay umalis ka na at iwan siya dito. Malamig na tugon ni Oscar sa kapatid. Wah, kahit kailan talaga ang arrogante mo at ang grateful. Tonong dismiyadong ani ni Jeric. Sorry, huwag ka na magalit. Aalis na ako. Nihiyang paalam ni Juliet. Stay here at huwag kang sumama sa kanya. Matigas na tura ni Oscar at ang lamig ng tinging ipinukul sa dalaga. Pakiramdam ni Juliet ay nanunuot sa buto niya ang malamig nitong tingin. Bigla siyang nalito. Hindi niya alam kung sa kanya ba galit ang binata o sa kapatid nito. Imposibleng nagseselos ito dahil walang emosyon. Alright, alam kong madamot ka sa isang bagay. Huwag kang mag-alala at hindi ko siya aagawin sa'yo. Nanguuyam na ani Jeric habang nakataas pang 2 kamay na parang sumusuko. Gustong batukan ni Juliet ang lalaki at dinagdagan lang nito ang inis na nadarama ni Oscar. Marahil nagagalit ang binata sa kanya sa pag-akalang nakipagtulungan siya kay Jeric na sirain ang gabi nito. Tinanguan ni Jeric ang waitress at tinintay itong makalapit. Okay, bago ako umalis, let's toast muna. Napatingin si Oscar sa tray na dala ng waitress. Maraming baso na wala ng laman niyon at tanging 2 na lang ang natira. Napatingin si Juliet sa hawak na glass at bigay pa yon ni Jeric kanina. Hinintay niya kung makikipag-toast ba sa kanya si Oscar. Walang salitang dinampot ni Oscar ang sang red wine na nasa tray. Alam niyang hindi aalis ang kapatid hanggat hindi niya napagbibigyan nito. Nakangising itinaas ni Jeric ang hawak na baso at nikit yon sa baso ng kapatid bago sa hawak na dalaga. Cheers! Hangad kong kaligayahan ng aking kapatid sa piling mo. Hindi inintindi ni Juliet ang sinabi ni Jeric. Ininom niya na ang laman ng baso pero naging maingat na siya at hindi masamit tulad kanina. Lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Jeric habang patuloy sa mabagal na pagsimsim ng alak sa hawak na baso. Hindi niya inihiwalay ang tingin sa kapatid hanggang sa maubos nitong laman ng baso. Thank you brother, good night. Madilim pa rin ang anyo na ibinalik ni Oscar ang baso sa tray ng waitress na naghihintay. Nang tumalikod na si Jeric ay inagaw niyang hawak na baso ng dalaga at nilagay na rin sa tray. Thank you, aalis na rin ako. Nakagat pa ni Juliet ang loob ng labi upang pigilan ang kilig na nadarama. Kahit simpleng care ng binata ay natutuwa na siya. Hindi nagawang sumagot ni Oscar at napahawak sa noo nang biglang parang umikot ang paligid niya. Hindi na rin naituloy ni Juliet ang pag-alis nang mapansin na parang gumewang sa kinatatayuan si Oscar. Ayos ka lang ba? Hinawakan niya sa brasong binata. Shit, napamura si Oscar na mag-iba naman ang pakiramdam sa katawan. Mabilis niyang hinawakan sa kamay ang dalaga. Dalhin mo ako sa silid.
Nagtataka man ay malugod niyang pinagbigyan ng binata. Masaya si Juliet at hindi na siya itinataboy ng binata. Mukhang totoo ang sinabi ni Jeric na magpapakipot lamang si Oscar. Itinanim niya sa isipan na dapat niyang pasalamatan si Jeric sa susunod nilang pagkikita. Ano nangyari? Sa lubong ni Mike sa dalawa, napansin na parang nahihirapang maglakad ng tuwid si Oscar. Mukhang nalasing na at nagpapatulong na ihatid ko siya sa silid. Nahihiyang tugon ni Juliet sa lalaki. Napangiti si Mike, namumutla, ang pisngi ng kaibigan dahil lango sa alak. Tulungan na kita at baka hindi kayo umabot sa room. Sinampay niya isang braso ng kaibigan sa balikat niya. Nagpasalamat si Juliet sa binata at gumaan na ang binata. Kanina kasi ang bigat nito dahil halos hindi na ito makahakbang. Pwede namang si Mike lang ang maghatid dito sa silid ngunit ayaw bumitaw sa kanya ng binata. Ayos lang ba na alagaan mo na muna siya? Tanong ni Mike nang may ihiga ng kaibigan sa kama. Kailangan itong mapunasan upang gumaan kahit napapaano ang pakiramdam. Oo, pupunasan ko lang siya din aalis na rin. Pwedeng dito ka na rin matulog at sa kabilang silid na ako mamaya. Ngumiti siya sa dalaga. Ako na magsasabi sa kaibigan mo na inaalagaan mo si Oscar. Namulang pisngi ni Juliet at nanunuksong ngiti ni Mike. Pagkaalis nito ay kaagad siyang naghanap ng kahit na tabo. May heater ang gripo sa bathroom kaya nakakuha siya ng maligamgam na tubig at doon itinubog ang maliit na puting towel na naroon lang din sa hotel room. First time niyang gagawin ito pero may idea na siya kung paano siya mag-alaga ng lasing. Napapanood niya rin kasi sa teleserye o movie ang ganong senaryo. Napabangon si Oscar na tumidi ang init na kumakalat sa katawan niya. Mabilis niyang hinubad ang pang-itaas na damit dahil parang nasasakal siya gayong maluwag naman ang damit. Napamulagat si Juliet ng paglabas sa banyo ay tumambad sa inosente niyang mga mata ang mala-Adonis na katawan ng binata. Hindi pala nagkakamali ang imagination niya dahil talagang ganon ang nakikita niya sa balintataw kapag iniisip ang katawan nito. Nang marinig na nagmura ito habang hinahaplos ang leeg ay sakalang siya parang natauhan. Nagmamadali siyang lumapit sa binata. Nanliit ang tingin ni Oscar pagkakita sa dalaga. Alam niya may mali at siguradong may kinalaman dito ang dalaga. Ano ang inihalo niyo sa inumin ko kanina? Natigilan si Juliet at hindi na ituloy ang pagpiga sa bimpo dahil sa tanong ng binata. Ha? May sakit ka ba? Sinalat pa niya sa noo ang binata. Shit! May kasamang ungol na pagmumura nito ni Oscar nang maramdaman ng malambot na palad ng dalaga. Dahil sa ginawa nito ay lalong uminit ang pakiramdam niya. Sorry, nasaktan ba kita? Nag-aalala niyang tanong at tangkang lalayo sa binata ngunit tinila siya nito sa kamay. Halos hindi siya humihinga nang mapasubsob ang mukha niya sa matigas na dibdib ng binata. Ang bango at ang sarap damhin. You ask for it. Galit at tila nahihirapang ani ni Oscar. Nanlaki ang mga mata ni Juliet sa sunod na ginawa ni Oscar. Hindi niya alam kung anong dapat maging reaksyon. Bukod doon ay nalilito rin siya kung bakit parang galit sa kanya ang binata at ramdam niya yon sa pamamagitan ng halik sa kanya. Nagising si Oscar na masakit ang ulo. Hindi agad niya iminulat ang mga mata at pinakiramdaman ang sarili habang inaalala ang nangyari kagabi. Shit! Napamura si Oscar kasabay ng pagkabalikwas ng bangon. Nang maalala kung paano siya nakarating sa silid na ito, agad niyang nilingon ng katabi at ang sarapan ng tulog nito. Naikuyom ni Oscar ang kanang palad habang pinagmamasdan ang mukha ng dalaga. Ang akala niya naiiba ito sa mga babaeng mapagsamantala sa sitwasyon. Nagising si Juliet nang maramdamang may nakatitig sa kanya. Nagulat pa siya nang pagmulat ng mga mata ay nakitang binata at madilim ang anyo. Automatic na naitaas niya ang kumot hanggang dibdib kahit na may suot naman siyang pang-itaas. Pero bakit galit sa kanya ang binata? Hindi ba siyang may karapatang magalit dito dahil sa ginawa sa kanya kagabi? Masaya ka na ba? Matigas at malamig na tanong ni Oscar. Nalilito at nagtatanong ang tingin ni Juliet sa binata. Pero mabilis ding iniwas ang tingin dito. Wala kasing suot pang itaas dito at suot niya yon. Anong ipinangako sa'yo ng gago kong kapatid upang makipagsabwatan sa kanya na sirain ang kinabukasan ko? Bumuka ang bibig ni Juliet at hindi makapaniwala sa narinig. Unti-unting luminaw sa isipan ni Juliet ang mga nangyari at siya ang lumalabas na masama ngayon. Gusto niyang magpaliwanag ngunit inunahan na naman siyang magsalita ng binata. Alam mo bang malapit na akong makawala sa lintik na pamilya ng ama ko? Pero dahil sa ginawa mo ngayon ay malabo nang mangyari yan. Napapiksi siya sa kinahigaan dahil sa takot at nagtaas na ang boses ng binata. Mabilis siyang bumangon at sumiksik sa isang sulok ng headboard. Gusto niyang maiyak dahil nakikita niya sa mga mata ng binatang pagsisisi sa kung ano man ang nangyari kagabi. Hindi rin naman niya yon ginusto at mali ito sa iniisip.
Biktima lang din siya pero alam niyang hindi siya nito paniniwalaan. I'm sorry, mahal kita kaya hindi ko naisip na… Mahal? Nanguuyam na putol niya sa pagsasalita ng dalaga. Hindi pagmamahal ang tawag dyan. Obsessed ka lamang sa akin dahil sa tingin mo'y kaiba ako sa mga lalaki na kilala mo. Makasarili ka't hindi ko kayang suklian ng ganyang pagmamahal. Pakiramdam ni Juliet ay may punyal na tumarak sa dibdib niya dahil sa masasakit na salitang binitawan ni Oscar. Hindi niya ito masisisi lalo na't ang nasa isip ay kasabot siya ni Jeric upang masira ang kinabukasan nito. Napubugan ng hangin sa dibdib si Oscar na makitang umiiyak ng dalaga. Nahihilamos niya ang kamay sa muka at mahirapang ipaliwanag ang sitwasyon na maintindihan ng dalaga at hindi masaktan ng dalaga. Luke, hindi ako mayaman tulad ng inaakala mo. Hindi rin ako handang mag-asawa dahil marami pa akong gustong patunayan sa sarili ko at sa mga taong gustong apak-apakan ng pagkatao ko. Mabilis niyang pinunasan ng luha sa mga mata at naunawaan naman niya ito. Kaya niya itong tulungan sa pag-abot sa pangarap nito, pero sa ugali ng binating malabong tanggapin itong tulong niya, mataas ang pride nito at hindi niya kayang isipin pang isang bagay na natuklasan. Sa maniwala ka't sa hindi ko alam kung anong nangyari kagabi. Mabilis na dinampot ni Oscar ang short at sinuot yon. Wala nang mangyari kahit na magsisihan pa tayo at tapos na. Pakiusap ko lang ay huwag mo na akong itali sa isang relasyon sa ngayon dahil hindi pa ako handa. Naintindihan ko, huwag ka mag-alala at mula ngayon hindi na kita gagambalain pa. Nangunot ang noon ni Oscar at hindi nagustuhan ang sinabi ng dalaga. Kumuha muna siya ng t-shirt sa sariling bag at naroon din sa silid saka sinuot yon bago humarap muli sa dalaga. Hindi ko tinatakasan ang responsibilidad ko sa'yo kung yan ang iniisip mo. Pero humihingi lang ako sa'yo ng konting panahon at babalikan kita. Ang sarap sa pandinig ang pangako ng binata. Kahit paano ay gumaan ang loob ni Juliet pero hindi siya umaasa. Ayaw na niyang umasa at tsak na mas masakit yon. Magsuot ka na muna ng roba bago bumalik sa silid mo. Nahihiyang tumango si Juliet sa binata. Pagkababa niya sa kami bigla namang bumukas ang pinto. Bumungad ang isang ginot ang talim ng tingin nito sa kanya. Pumasok ka na sa banyo. Matigas na utos ni Oscar sa dalaga na makitang ama. Parang nakakita ng multong nagmamadaling pumasok sa banyo si Juliet. Bukod sa natakot siya sa ama ni Oscar ay nakakahiya rin ang itsura niya. Tanging panty lang kasi ang suot niya bukod sa hinubad na t-shirt ni Oscar kagabi. Well. Nakangising pumalakpak si Jeric. Pagkapasok sa silid kasunod ng ama. Look at him, Dad. Ang anak na hinahangaan mo't inaasahang mamahala sa kumpanya ay gusto na palang mag-asawa. Shut up, angil ni Eddie sa isang anak. Tumalim ang tingin ni Jeric sa kapatid at sa kanya pa nagagalit ang ama nila ngayon. And you? Galit na duro ni Eddie sa pangalan na anak. Sobrang disappoint ako sa iyo ngayon. Hindi ka nag-iisip at isa-isang mababang uri ng babae ka pa pumatol. Pakaramdam ni Juliet ay sumakit biglang tenga niya dahil sa pang-insulto sa kanya ng ama ni Oscar. Ang sarap lang lumabas upang ipagtanggol ang sarili ngunit inaalala niya si Oscar. Hindi itong buhay na itong gusto kong mangyari sa'yo. Hindi ko matatanggap ang babae na yun kaya layuan mo siya. Bulyaw ni Eddie sa anak. Alam kong ginagawa ko at huwag niyo akong pangunahan. Matigas na tugon niya sa ama. Bastard! Galit na sinuntok ni Eddie sa pangaang anak. Huwag mo kong pakitaan ng katigasan ng ulo mo't baka ipatigil kong life support ng iyong abuela. Naikuyom ni Juliet ang kamao at malinaw na naririnig ang lahat. Naiiyak na naman siya at naawa kay Oscar. Dumagdag pa siya sa alalahanin at pasanin nito ngayon dahil sa pagiging tanga niya kagabi. Nagpauto siya kay Jeric dahil lang sa kagustuhang mapalapit kay Oscar. Ipapadala kita sa ibang bansa at doon ka magmamasteral upang mailayo sa hampas lupang babaeng yon. Naikuyom ni Oscar ang mga kamao at pinigilan sariling magalit at tumutol sa nais ng ama. Napahawak siya sa gilid ng labi at pumutok yon dahil sa suntok ng ama. Noon pa siya nito gustong ipadala sa ibang bansa para sa pansariling tong pakinabang. Ngunit ayaw niya dahil hindi maiwan ng abuelo na ngayon ay comatose dahil hindi na nagising ng operahan sa puso kamakailan lang. Dad, bakit kailangan niyo pa siyang papuntahin ng ibang bansa? Ang laki ng magagastos at hindi dapat sila paglayuin ng babaeng yun dahil pareho silang basura. Galit na tutol ni Jeric. Matalimanting ipinukol ni Oscar sa kapatid at nangangati ang kamay niya suntukin ito. Talagang planado ditong sirain ang kinabukasan niya at reputasyon sa mata ng ama nila. Hindi pinansin ni Eddie ang isa pang anak. Mamili ka, ang lumayo sa babaeng yon o ang buhay ng lola mo? Tanong niya kay Oscar. Mabilis na binuksan ni Juliet ang pinto ng banyo at lumabas. Hindi na kailangan siyang pagpiliin at ako mismong lalayo sa kanya.
Bigla ang kunting ipinukol ni Oscar sa dalaga. Napangisi si Eddie at nanunuri ang ting ipinukol sa dalaga. Magandang babae at mukhang hindi anak ng mahirap. Pero marami na ngayon ang gold digger na ang puhunan ay gandang taglay sa katawan. Wala akong tiwala sa salita mo. Ang isang tulad may alam kong tuso. Inis na naikuyom ni Juliet ang palad at hindi natutuwa sa Ginoo. Naiintindihan niya na ngayon si Oscar kung bakit malayo ang loob sa ama nito at kapatid. Kapag lumapit ka pa sa anak ko ay lalo kong ilulugmok sa kahirapan ng pamilya mo. Pananakot ni Eddie sa dalaga. Dad, hayaan mo na silang dalawang magmahalan. Tama nang napaaral mo sa kolehiyo ang bastardong. Natigil sa pagsasalita si Jeric at ang talim ng tingin sa kanya ng ama. Pumapayag na ako. Ipangako niya lang na hindi niya siya gagalawin at hindi pa babayaan ng lola ko. Mukhang napipilitang sang-ayon ni Oscar sa ama. Naaawang tumingin si Juliet sa binata. Kasalanan niya talaga kung bakit humantong sa ganitong sitwasyon ng binata. Good, very good. Tuwang-tuwa ng ani ni Eddie. Ipaaasikaso ko na kaagad ang papel mo upang makaalis after graduation. Bagsak ang mga balikat na sumandal si Jeric sa malamig na dingding. Ang akala niya ay nasira na niya ang kinabukasan ng kapatid, ngunit mukhang mas napaganda pa at sa ibang bansa magmamasteral degree. Mauna na kami sa sasakyan, sumunod ka kaagad. Mahigpit na bilin ni Eddie bago lumabas na silid. Sinaman na muna Jeric ng tingin ng kapatid bago nagmadaling sumunod sa ama. Tulog pa ang ibang kasama nila dahil nga nalasing sa kamaaga pa. Ano na kaya ang mangyayari ngayong naibigay na ni Juliet ang sarili kay Oscar? Matuloy kaya ang pag-alis ng binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.